Ang nakaraan. Kakaiba ang pagmumukha ni Rokon na isinalba ang kanyang axe na pinapabuti niya dahil kinakabahan siya na baka masira ito kapag nabigo ang dwarf na pabutihin ang kanyang axe. At sobra ang galit ng leader ng Hellhound Guild na si Guard Dog nung nalaman niyang si Rokon ang humahadlang sa kanila para makapunta sa pang-apat na syudad. Kabanata 102. Tinipon ni Guard Dog ang mga miyembro ng Hellhound Guild na nagagalit dahil hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sila pinupuntirya ni Rokon sapagkat ngayon lang naman nagtagpo ang mga landas nila. Ang iniisip niya lang ay dahil sa nag-aalala si Rokon na mahahabulan nila siya kaya niya sila pinapaslang ng maraming beses. At may napagtanto ng ang mahalagang impormasyon si Guard Dog. Ipinagbigay alam niya sa mga kasamahan niya na ang kabayo ni Rokon ang problema. Sinabi niyang ginagamit ni Rokon ang kabayo niya para maglakbay sa canyon at para papuntahin ang mga halimaw sa kinaroroonan nila, kaya kapag may kabayo din sila ay madali lang nilang malalagpasan ang mga halimaw. Pero imposibleng mabigyan nila ng kabayo na nagkakahalaga ng 100 ginto ang bawat miyembro ng guild. Kaya ang solusyon ni Guard Dog ay ang mga iilan na malalakas na miyembro lamang ang makakakuha ng kabayo para lagpasan ang canyon. Nagulat ang mga miyembro ng Hellhound Guild sa iminungkahi ng leader nila. At hindi nakapagtataka na isipin ng karamihan sa mga miyembro na pagkatapos ng mahirap nilang paglalakbay ay papabayaan sila ng ganun-ganun na lang. Habang nag-uusap ay may napansin ng isang miyembro na may tinuturo ang kanyang daliri sa itaas nila. Si Rokon lang pala ito na kalmadong nakaupo na kanina pa sila tinitignan, may gana pa siyang kumustahin ng mahal niyang mga kaibigan daw at tinanong niya rin sila kung namiss na ba nila siya. Pero ininsulto lang siya ni Guard Dog at nagagalit na tinanong kung ano ang maling ginawa nila sa kanya. Mabilis lang na tumalon si Rokon na nilagpasan ang leader ng Hellhound Guild at ang sagot niya lang ay hindi na nila kailangan isipin pa kung ano ang rason sa pagpuntirya niya sa kanila. Tumingin lang si Rokon sa kanila na mabangis ang kanyang titig at hinamon sila na sugurin na nila siya. Kaya inilabas na ni Guard Dog ang malaki niyang sandata, naaasar ang kanyang mukha, at sinabing wala ng saysay na makipag-usap pa kay Rokon. Inutusan niya na ang mga miyembro ng guild niya na ihanda ang sarili nila kaya ginamit na nga ng isa sa kanila ang skill na detect. Pero bigo silang malaman ang impormasyon ni Rokon dahil hindi nila inaasahan na hindi gagana ang skill sa kanya. Inihanda lang ni Rokon ang sarili niya na para bang inaasahan niya nang hindi tatalab ang skill nilang detect nila sa kanya. Yun pala ay ginastusan ni Rokon ang gamit na Foggy Veil na may epektong harangan ng 100 beses ang skill na detect at tinatago rin ito ang kanyang stat window sa loob ng 7 araw. Tinawag lang si Rokon na nakakainis na bastardo ni Guard Dog at inutusan niya na ang mga miyembro niya na umayos na sila para sa kanilang pormasyon. Kaya ngayon ay kapansin-pansin ang inilalabas nilang kulay dilaw na enerhiya na dahil sa epekto ng pormasyon nila na tinatawag na Power of Unity. Nauna nang ang sumugod si Guard Dog kay Rokon kaya ang lahat ng atake ni Rokon ay kikilalanin lang ng sistema bilang pagprotekta niya sa sarili niya. Ang unang atake ni Rokon sa mga kalaban niya ay ang skill niyang bomb, na nakagawa ng malaking pagsabog na may halong kulay bioleta na mga kuryente, kaya inutusan ni Guard Dog ang mga miyembro niya na panatilihin nila ang pormasyon. Sinabihan niya sila na kapag magkakalat sila ay mawawala ang pagpapalakas sa kanilang depensa. Umungal si Rokon ng malakas na yumanig sa buong paligid dahil sa skill niyang Cry of Insanity. Ang epekto nito ay pinatigil ang kilos ng lahat ng mga miyembro ng Hellhound Guild. Lumundag si Rokon at siya na ngayon ang sumugod sa kanila. Nakangiti na dumiretso ang kanyang paa sa mukha ng isa sa mga kalaban niya. Sinipa niya ng malakas ang pinagdapuan niya, samantalang walang nagawa si Guard Dog kahit na nasa likod niya na si Rokon. Tinanong ni Rokon kung saan pupunta ang kasunod na biktima niya. At natutuwa pa siyang hiniwa ang dibdib ni Guard Dog na tumalsik ng napakaraming dugo. Inihanda na nga ni Rokon ang kanyang sunod na atake, nagliliwanag ng kulay asul ang kanyang mga mata, at sinabihan ang kanyang mga kalaban na bawal silang tumakbo. Wala nang ang nagawa ang mga miyembro ng Hellhound Guild, hindi man lang nila nadepensahan ang kanilang mga sarili, sapagkat walang hirap na hiniwa ni Rokon ang mga katawan nila. Pero patuloy pa rin na sumugod ang mga natitira pang mga miyembro ng Hellhound Guild na para bang iniisip nila na mapapaslang nila si Rokon basta sabay-sabay silang susugod, tumalon lang si Rokon sa kanila na nakangiti at nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang mata. Bilang katuwaan niya ay inalis pa ni Rokon ang armor niya sa kanyang mga kamay. At isa-isa niya nang ang pinagsasapak at binali ang katawan ng mga ordinaryong miyembro ng Hellhound Guild.
Binali niya ang leeg ng isang kalbo na manlalaro. Pero hindi pa siya tapos sa kalbo kaya sinuntok niya pa ito ng malakas kahit na halatang wala ng buhay ang manlalaro sa unang atake pa lang ni Rokon. Alam na ng lahat na masyadong malakas si Rokon kaya sinabi na ng orc na miyembro ng Hellhound Guild sa kanilang leader na kailangan na nilang umatras dahil matatalo lang sila kung patuloy lang nilang susugurin si Rokon. Pero alam ni Guard Dog na hindi sila papabayaan ni Rokon kahit na umatras na sila ngayon. Nagulat na lang si Guard Dog dahil habang kinakausap niya pa ang kasamahan niya ay bigla na lang nahulog ang pangitaas na bahagi ng katawan nito. Sa kanyang pagkabigla ay halatang nataranta ang manlalaro sa kanyang nasaksihan na parabang may nakita siyang multo. Natumba si Guard Dog na nagtataka kung paano pinaslang ni Rokon gamit ng iisang atake niya ang isang malakas na miyembro ng guild nila. Samantalang makikita si Rokon na nakahanda ang kanyang katawan, nagliliyab siya ng kulay asul na enerhiya, at kapansin-pansin din ng bangkay ng mga miyembro ng Hellhound Guild na nakahandusay lang sa paligid. Lumapit si Rokon sa naghihingalong leader ng Hellhound Guild na nakasandal na lang sa malaking bato. Parang anino na lang ang mukha ni Rokon, itinutok niya ang kanyang axe kay Guard Dog, at binalaan niya siya na simula ngayon ay papaslangin niya ang lahat ng miyembro ng Hellhound Guild na makakakuha ng kanyang atensyon. Kaya kapag gustong mabuhay ng natitira pang mga miyembro ng guild ay kailangan nilang umalis na sa Hellhound Guild o manatili sila sa pangatlong syudad hanggang sa lumipat siya sa ibang rehiyon. Kakaiba ang mga mata ni Rokon na nakangiti na pinagbabantaan ang mga miyembro ng Hellhound Guild na binibigyan niya na raw sila ngayon ng pagkakataon. Tinanong ulit ni Guard Dog kung bakit ito ginagawa ni Rokon. Pero tinanong siya pabalik ni Rokon ng importante ba kung may rason ako para punteryahin kayo? Dagdag pa ni Rokon na sapagkat pati rin sila ay hindi kailanman naging importante ang rason sa kanila. Kaya kahit nagagalit pa rin si Guard Dog ay binitawan niya na lang ang sandata niya at sinabi kay Rokon na aatras na lang sila. Ang tugon naman ni Rokon sa kanya ay ang paghiwa ng kanyang ulo, hindi mapigilan ni Rokon na matuwa sa ginawa niya habang nagliliwanag ng kulay asul ang kanyang mata at ngiti. Nagreklamo pa ang mga natitirang miyembro ng guild na bakit pa yun ginawa ni Rokon kung alam niyang aatras naman na rin sila. Pero napalibutan lang ng makapal na pulang enerhiya si Rokon. Natutuwa ang kanyang mukha na tinanong sila na kung gusto rin nila na bigyan sila ng atensyon ni Rokon ay wala naman siyang reklamo. Pagkatapos ng pangangaso ni Rokon ng mga miyembro ng Hellhound Guild ay bumalik na siya sa rehiyon ng Rinay. Agad naman na may lumapit na sundalo sa kanya. Sumaludo ang sundalo at ipinagbigay alam niya kay Rokon na kinakailangan siyang kausapin ng Panginoon ng rehiyon. Agad naman na pumunta si Rokon sa silid ni Dekeren at magalang niya siyang binati. Pinakita ni Dekeren ang isang sulat at sinabi niyang yun ang mahalagang dahilan na kailangan nilang pag-usapan ngayon. Napatingin lang si Rokon sa sulat at parang alam niya na kung saan ito nanggaling base sa simbolo na nakatatak sa sulat. Kabanata 103. Ang nagpadala ng sulat sa Panginoon ng Rinay ay ang Panginoon ng Remington na kapareho lang din ni Dekeren na isang baron. Pero mas maunlad lang ang teritoryo niya at masyadong sakim na sumakop sa teritoryo ng Rinay sa nakaraang buhay ni Rokon. Nakasaad sa sulat na layunin ng Panginoon ng Remington na magpadala ng tauhan sa rehiyon ng Rinay at umaasa rin siya na magpapadala si Dekeren ng mga talentadong individual sa teritoryo niya. Pero alam ni Rokon na ang totoong layunin ng aroganteng bastardong yun ay para lang maglagay ng espiya sa rehiyon ng Rinay. Naiiyak si Dekeren na may tumutulo pang sipon sa ilong niya na tinanong si Rokon kung anong gagawin nila. Ang magaling na sagot ni Rokon ay sumang-ayon sila sa nakasaad sa sulat at siya na rin mismo ang pupunta sa rehiyon ng Remington bilang isang talentadong individual. Pagkalipas ng ilang araw ay nakarating na sina Rokon sa magarbong palasyo ng rehiyon ng Remington na malayong mas maganda kumpara sa kung anuman ang makikita sa rehiyon ng Rinay. Iniisip ni Rokon na ang mga tauhan na pinadala sa rehiyon ng Rinay ay mga propesyonal na gaya lamang ng mga administrador o eksperto sa pagmimina dahil layunin nilang tansyahin ang kasalukuyang pag-unlad ng Rinay. Pero kahit na sinabihan na ni Rokon si Dekeren kung paano harapin ang mga propesyonal na pinadala sa kanila ay hindi niya pa rin maiwasan na mag-alala. Kaya inisip niya rin na kailangan niyang tapusin agad ang gagawin nila sa Remington para makabalik agad siya. May nagpakilala na nga nagagabay sa kanila na isang level 200 lang na regular na gwardiya na nagngangalan na Hansen. Naikinaasar naman ni Rokon dahil imbes na isang kapitan ang humarap sa kanila ay isang regular lang na gwardiya. Pero nanghihina na agad ang loob ng dalawang kasama ni Rokon dahil malayong mas maganda ang armor nito kumpara sa kanila.
Napalitan ng ngiti ang ekspresyon ni Rokon dahil ginagamit niya lang pala ang dalawang kasama niya para maliitin sila at magawa niya ang totoong plano niya. Nagkamaya na nga ang dalawa at nagpakilala si Rokon bilang baliw na berserker at ang Unano bilang Panginoon ng Remington na si Sakin Kun von Remington. Naghihinala na agad si Rokon sa pagiging palakaibigan ni Sakin Kun kaya napatanong siya sa sarili niya kung estratehiya ba ito ng Unano para makuha ang kanyang pabor. Sinabi ni Sakin Kun na kailangan na munang magpahinga at mag-uusap na lang sila kapag hapunan na. Pero minura lang siya ni Rokon sa isipan niya kasi alam niyang hindi naman kalayuan ang Remington sa rehiyon nila. Magalang na tinanggihan ni Rokon ang alok ni Sakin Kun at sinabi niyang gusto niya munang libutin ang rehiyon na kinaroroonan niya. Habang naglalakad ay tinanong ng gwardiya na gabay ni Rokon kung saan niya gustong unang pumunta. At ang isinagot ng kainahinalang mukha ni Rokon ay gusto niyang makita ang dungeon. Agad na binulong ng gwardiya sa kasama niya na puntahan niya ang Panginoon nila. Alam ni Rokon na tulad ng nasa Rinay na Cave of Sleeping Mysteries ay may espesyal din na dungeon sa Remington na may paghihigpit din para makapasok dito. Sapagkat ang malaking bahagi ng kita ng rehiyon ay nanggagaling sa kagamitan na mahahanap sa dungeon na ito. Naghihingalo na bumalik ang gwardiya na kumausap sa Panginoon nila na sinabing may permiso si Rokon na makita ang dungeon. Nakangiting nagpasalamat si Rokon at dito na siya nakasigurado na binibigyan siya ng espesyal na trato ni Sakin Kun dahil balak niya siyang gamitin. Pumunta na nga si Rokon na kasama ang dalawang gabay niya sa mga burol na malapit sa rehiyon ng Remington. Habang naglalakbay sila sa kagubatan ay iniisip ni Rokon ang espesyalidad ng Remington na si Winnie the Pooh, ang espesyal na honey na sikat bilang pampagaling na kagamitan. Nakarating na nga sila sa harapan ng isang malaking puno. Napangiti na lang si Rokon na inoobserbahan sila dahil hindi niya alam kung ito ba ay kanilang pakulo para suyuin siya o masyado lang silang kampante dahil sa iniisip nilang wala siyang magagawa sa kanila. Nagbukas na nga ang lagusan paloob sa dungeon at iniisip lang ni Rokon ang plano niyang sipsipin ang lahat ng honey na meron sila. Bago siya pumasok ay naglagay muna siya ng marka na malapit sa dungeon para madali lang siyang bumalik ulit sa lugar. Ipinahayag na nga ng sistema na nadiskubre ni Rokon ang sekretong dungeon na Sweet Death. Bilang bisita lang sa lugar na yun ay nasa gitna lang siya ng mga gwardiya at sila lang ang may mga hawak ng sandata. Dahil din siya ang unang manlalaro na nakapasok sa dungeon ay meron pa rin siyang mga bonus na makukuha. Ipinaliwanag naman ng isang gwardiya kay Rokon kung ano ang mangyayari sa loob ng dungeon. Kung saan pagkatapos nilang paslangin ang mga killer bees at sirain ang beehive ay doon na magpapakita ang queen bee na kailangan din nilang paslangin para mapagtagumpayan na tapusin ang dungeon. Tinanong ng gwardiya kung gusto ba ni Rokon na makilahok sa kanila na paslangin ang mga bubuyog pero nakangiti na tumanggi lang siya. Pero naging seryoso ang tingin ni Rokon dahil alam niyang kahit nakapikit pa siya ay madali niya lang na kayang paslangin ang mga bubuyog na nasa dungeon. Minaliit lang ng mga gwardiya si Rokon nung tumanggi siya dahil akala nilang natakot agad siya, kaya napatahimik na lang ang Unano na si Rokon na tinitignan sila. Pagkalipas ng 4 na oras na pagpaslang ng mga bubuyog, nagpaalam na nga si Rokon sa mga gwardiya habang pinupuri sila na sana dumating din ang araw na maging katulad niya sila. Pero pinahinto siya ng isang gwardiya dahil gusto raw ng kanilang Panginoon na imbitahan siya sa hapunan. Hindi na tumanggi si Rokon sa imbitasyon sa kanya at ngayon ay nakaupo na siya sa isang mahabang lamesa na kaharap si Sakin Kun para kumain ng hapunan. Tinanong ni Sakin Kun kung kamusta ang pagbisita ni Rokon at sana ay nagustuhan niya ang lugar. Ang sagot lang ni Rokon ay ang pagpuri niya sa mas nakakalamang na pag-unlad ng Remington kumpara sa rehiyon nila pero bago pa niya ituloy ang kanyang sinasabi ay tinigilan na siya ni Sakin Kun. Binanggit niya na walang kinabukasan sa Rinay at dagdag pa niya na darating ang araw na ang lupa at karapatan na ibinigay kay Rokon ay mawawalan lang din ng saysay. Kaya iminungkahi ni Sakin Kun na kung siya ang pagsisilbihan ni Rokon ay bibigyan niya siya ng 5 beses na mas malawak na lupain kumpara sa kasalukuyan na meron sa kanya ngayon. Napangiti lang si Rokon, natatakpan ang kanyang mata, at pinuri niya ang Panginoon ng Remington sapagkat nakikita niya raw ang totoong sitwasyon. Pero tinusok lang ni Rokon ng malakas ang steak na nasa plato niya at binanggit ang salitang 10 beses. Mayabang ang tingin ni Rokon, mabangis ang kanyang pagkagat sa steak at sinabihan si Sakin Kun na kung 10 beses na lawak ng lupa ang ibibigay sa kanya ay tsaka niya lang pag-iisipan na tulungan siya. Kabanata 104
Pagkalipas ng ilang sandali ay mag-isa na lang si Rokon na nakaupo sa lamesa na hindi pa nalilinisan ang kanyang pinagkainan. Inaalala niya pala ang sinabi ni Sakinko na pagpuri sa kanya at ipinangako pa niya ang kagustuhan ni Rokon na 10 beses na lupa na ibibigay sa kanya. Napangisi lang si Rokon at sinabi niya sa sarili niya na kitang-kita niya ang masamang balak ni Sakinkun. Malalim na ang gabi at tulog na ang lahat ng nasa palasyo. Pero inihahanda pa lang ni Rokon ang mga sandata niya. Sa ngayon ay natapos na ni Rokon ang layunin niya sa pagpunta sa rehiyon ng Remington. Yun ay ang kumbinsihin sila na isa siyang kabalyero na interesado lamang sa pera na katulad ng mga kurakot na politiko sa Pilipinas at para na rin ibaba nila ang kanilang pagbabantay sa kanya at sa rehiyon ng Rinay. Kaya ngayon ay naglalaway na naman ang kakaibang mukha ni Rokon dahil malaya niya ng mananakaw ang espesyalidad ng dungeon. Gamit ng marka na inilagay ni Rokon kanina ay mabilis na nga siyang nakarating malapit sa malaking puno na lagusan ng dungeon. Alam ni Rokon na wala nang pake si Sakinkun sa kanila at nakakasigurado rin siya na magpapanggap lang ang unanong iyon na parang hindi nangyari ang pag-uusap nila sa hapunan. Kaya sa 3 araw na nasa rehiyon siya ng Remington ay sisiguraduhin niyang makukuha niya ang halaga ng kanyang pera. Nagpakita na nga ang lagusan ng dungeon at handa na rin si Rokon na pumasok. Pumasok na nga si Rokon sa sikretong dungeon na Sweet Death at aplikado pa rin ang 30% na bonus niya sa loob ng 3 araw. Pinagtitinginan na agad siya ng mga nagkukulay pula na mga mata ng mga bubuyog. Nag-umpisa na ang monster wave kaya napapalibutan na si Rokon ng mga level 231 na killer bees. Mabilis ang pagtakbo ni Rokon na nakakasira pa sa paligid pero wala siyang pake at patuloy lang siya sa pagtakbo na nagliliwanag ng kulay asul ang kanyang mga mata na nakangiti. Sa isang atake lang ni Rokon ay nahiwa na agad ng buo ang katawan ng isang killer bee na sumugod sa kanya. Nakarating na nga si Rokon sa harapan ng beehive. Alam niya na kapag sinira niya na ang beehive ngayon ay agad na lalabas ang boss ng dungeon, pero wala siyang balak na gawin yun. Ang ginawa lang ni Rokon ay sinuntok niya ng malakas ang beehive. Sa isang suntok niya lang ay nakagawa ito ng pagyanig sa buong paligid. Kaya ang nangyari ay mas maraming nagagalit na mga mata ang nagpakita sa kadiliman at binalaan si Rokon ng sistema na tuluyan niya ng inasar ang beehive kaya mas maraming killer bees na ngayon ang susugod sa kanya. Nagpakita na nga ang mga nagagalit na killer bees at lahat sila ay nakahanda ng saksakin si Rokon gamit ng kanilang stinger. Pero kalmado lang si Rokon na inilabas ang kagamitan niya na aqua bomb. Mabilis niya nang ibinato ang kulay asul na bola, na sumabog sa kalagitnaan ng mga bubuyog na kaharap niya. At nakagawa ito ng pagbaha sa buong paligid na tulad lang ng malagim na epekto ng nakurakot na mga ghost projects o flood control project sa Pilipinas. Kahit na may kakayahan na lumipad ang mga bubuyog ay walang ni isa sa kanila ang nakasalba sa malakas na pag-agos ng baha. Samantalang nakangiti lang si Rokon na nakaupo at nakangiti na tinitignan ang mga nababahang bubuyog. Nung nawala na ang baha ay nakahandusay na lang na gumagalaw pa ang mga bubuyog na nasa sahig. Kakaiba ang pagmumukha ni Rokon na nakangiti at meron pa siyang mga kinang-kinang sa likod niya habang hawak-hawak niya ang nakolekta niyang stinger ng mga killer bees. Ang tawag dito ay killer bee stinger na may nakahalong malakas na lason na galing sa killer bee at pwede rin itong ibenta sa tindahan sa mataas na halaga. Ngayon ay iisa na lang ang natitira pang biktima ni Rokon. Ginamit niya ang kanyang skill na bomb na nagpasabog ng malakas sa beehive. Kaya lumabas na ang boss ng dungeon na napakalaking bubuyog na level 239 na tinatawag na Queen Bee. Mabilis na umatake ang halimaw gamit ang kanyang kulay gintong stinger. Pero mas mabilis si Rokon sa kanyang pagtambling para iwasan ang atake ng halimaw na nakagawa pa ng pagsabog sa paligid. Napaatras si Rokon at sinabi niyang kapag ganun ang lahat ng atake ng Queen Bee ay tiyak na mapapaslang siya sa isang atake lang ng bubuyog. Pero sumugod lang siya na natutuwa pa ang kanyang ekspresyon na isinigaw na ang kailangan niya lang gawin ay iwasan ang lahat ng atake ng Queen Bee. Sumugod si Rokon na iniwasan ng napakalaking stinger na tatama na sana sa kanya kaya ngayon ay nakatagilid na ang katawan ng Queen Bee pero nakahanda na ang axe ni Rokon para atakihin ang malaking bubuyog. Hiniwa ni Rokon ng buo ang ulo, dibdib, at tiyan ng bubuyog. Sa bawat parte na hinihiwa niya ay malakas niya itong isinisigaw, at natutuwa pa siya na nagliliwanag ng kulay asul ang kanyang mga mata habang nadudulas sa sahig.
Kung nagustuhan mo ang video at interesado ka sa susunod na mangyayari ay i-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan. Available na ang ating membership perks na pwede lang gamitin ng mga member sa channel na ito. Ipindot nyo lang ang join button na katabi ng subscribe button at makikita nyo na ang mga pribilehiyo para sa mga sasaling miyembro na hindi pwede sa mga pangkaraniwang viewers o subscribers lamang. Magkakaroon agad kayo ng customized loyalty badge na mas lalong napapaganda kapag kayo ay consistent member ng channel. Pwede nyo rin gamitin ang mga customized emojis sa bawat comment nyo. Simula ngayon ay may exclusive shoutouts na rin na para lamang sa mga members ng channel. Umpisa pa lang yan sa mga makukuha nyong pribilehiyo mga boss, dahil may pagpipilian pa kayong 3 levels para makapag-join sa channel na ito. Ang mga level 1 members ay tatawaging Tambay Reader na may subscription na 79 pesos kada buwan. Ang mga level 2 members ay tatawaging Kwento Buddy na may subscription na 119 pesos kada buwan. At ang mga level 3 members ay tatawaging Comics Legend na may subscription na 159 pesos kada buwan. Masyado bang mahal para sa inyo mga boss? Huwag kayong mag-alala dahil kapag i-compute natin ang presyo bawat level ay 2 pesos at 55 cents lang kada araw para maging Tambay Reader. 3 pesos at 85 cents lang kada araw para maging Kwento Buddy. Ang huli ay 5 pesos at 13 cents lang kada araw para maging Comics Legend. Kaya habang maaga pa ay mag-join na kayo mga boss, para mas mabilis din na mapaganda ang loyalty badge nyo.